Hello mga idol! Salamat sa mainit na suporta. Ipagpatuloy na natin ang kwento ni Yosong. Sa pagpapatuloy, sumalang na Soso sa unang pagsusulit ng Dragon Phoenix exam at sa lakas ng atake na nilunsad niya ay makikita ang malaking pinsala na nagawa niya sa malaking bato. Buong kamao ni Soso ang nakapasok sa loob ng bato, natahimik ang lahat sa nakitang performance ni Soso kahit na ang kapwa niyang nagsasagawa ng pagsusulit ay napahintog din. Masaya ang administrador na sukatin kung gaano kalalim ang pinsala na nagawa ni Soso sa bato. Sinabihan na niya si Soso na susukatin na niya ito para malaman na ang score niya. Habang sinusukat ng administrador ay hindi na lang ito makapaniwala. Sabay sigaw na si Soso Chan ng Chonbong Academy ay nakakuha ng 23 cm. Lahat ng tao na nanonood ay namangha sa lalim ng pinsala na nagawa ni Soso. Kahit na ang mayayabang na Jongnam sect ay nagulat sa score ni Soso, dahil sa di sila makapaniwala ay nagsipuntahan sila sa bato para matignan ito ng malapit. Sinabi ng isa na ang kamao ni Soso ay tuluyan na binutis ang bato, at ang isa naman ay hindi makapaniwala na may kaya gawin ito. Habang pinagmamasdan ni Taegyeong ang butas na nagawa ni Soso ay di siya makapaniwala sapagkat malayo ang laki nito kaysa sa nagawa niya. Nagkakagulo ang mga Daisy Polo at gusto nila makita ng malapitan ang nagawang pinsala ni Soso, hanggang naitulak na ng ibang Daisy Polo ang mayabang na si Taegyeong sa lupa dahil nakaharang ito. Habang nasa sahig ay may narinig siya na nagsesilite sa gilid niya na kinagagalit niya. Ang taong nagsesilite pala ay si Giho habang sinasabi niya na sa tingin niya si Taegyeong ay mahina at isang talunan. Sa kabilang banda ay pinagmamasdan ng mga matatanda si Soso. Wala na lang masabi ang Grandmaster Quan sa nakita niya. Sinabi ni Master Bongnam na mukhang si Soso ang anak ni Taegon-chon. Nagtataka na tinanong ni Grandmaster Quan si Master Bongnam kung si Soso ba ang tinutukoy niya na Daisy Polo na nakakuha ng atensyon niya habang naglalakbay. Sinabi ni Master Bongnam na hindi si Soso ang tinutukoy niya, subalit alam niya na taga Chonbong Academy din ito. Tinanong ng isang matanda si Master Bongnam kung gaano ba pinagpala ang Daisy Polo na tinutukoy niya kung mas kahanga-hanga pa ito kaysa kay Soso. Habang hawak ang balbas ay napaisip ng saglit si Master Bongnam at sinabi niya na sa totoo lang hindi ito pinagpala, na kinagulat naman ng dalawa. Patuloy ang pinapakitang suporta ng mga kalalakihan kay Soso. Sinabi ni Yosong na maganda ang pinakita ni Soso. Tumawa na lang si Soso sa narinig niyang papuri galing kay Yosong. Habang patuloy na pinagmamasdan ng mga Daisy Polo ang nagawang pinsala ni Soso, nagtanong ang isang Daisy Polo na kung kailan niya kaya magagawa ang gantong atake. Sinagot naman siya ng isang Daisy Polo na siguro ay mga 100 taon pa bago niya magawa. Habang si Giho ay pinagmamasdan ang pinsala na nagawa ni Soso, napapasabi na lang siya na ito pala ang kayang gawin ni Soso. Sinabihan na ng mga administrador ang lahat na kumalma na at magsibalikan na sa dati nilang pwesto para maipagpatuloy na ang pagsusulit. Pinapapwesto na din ang huling dalawang kalahok na natitira at pinapapili na sila ng bato para sa pagsusulit. Tinawag na ang dalawang natitira pa at ito ay si Giho Jiang ng Chonbong Academy at si Yosong Dan ng Chonbong Academy. Nagkatinginan ng dalawa. Pareho sila ayaw magpatalo. Bago mag-umpisa ay binati nila ang isit-isit at sinabi na sana ay maganda ang maipakita nila. Habang nasa harap ng mga bato ang dalawa ay makikita natin ang tensyon sa paligid. Lahat nag-aabang kung magpapakita din ba ng malakas na kakayahan ang dalawang natitirang Daisy Polo ng Chonbong Academy. Seryoso ang mukha ni Taegyeong. Sinasabi niya na hindi na siya makapaghintay makita kung gaano nakakaawa ang dalawang ito. Nag-umpisa na si Giho maglansad ng atake, at sa pag-atake niya ay makikita natin ang mga kulay pink na aura sa paligid niya sabay suntok ng malakas sa bato, at sa lakas nito ay maririnig sa buong arena ang tunog ng puwersa na pinakawalan niya, habang makikita natin ang pagpasok ng halos buong kamay ni Giho sa bato at sa sobrang lakas ng suntok ni Giho ay bahagyang umangat ang bato, habang nakatusok ang kamay ni Giho sa bato ay sinusubukan niya ito tanggalin, at sa di inaasahan ay bahagyang mawawasak ito, habang tinitignan ni Giho ang bitak sa taas ng bato ay medyo dismayado siya. Naiinis siya na sinasabi na akala niya mahahati niya ito sa gitna subalit medyo mahirap pala gawin yon. Habang nagugulantang si Taegyeong sa nakikita niya ay patuloy ang pagpapawis at paglabas ng sipon sa ilong nito. Hindi siya makapaniwala na sa lakas ng atake ni Giho ay halos mahati na sa dalawa ang bato, habang si Soso ay naiinis dahil para sa kanya ay nagpapasikat na naman si Giho. Nagulat si Yosong sapagkat hindi niya inaasahan na gagamitin ni Giho ang Crouching Tiger Fist.
Nahihirapan si Giho tanggalin ang kamay niya hanggang sa wakas natanggal na ito sa pagkakabaon. Agara naman na lumapit ang administrador para sukatin kung gaano kalalim ang nagawang pinsala ni Giho at sa pagsukat niya ay nakapagtala si Giho ng 54 cm na lalim na kinagulantang ng lahat ng Daisy Polo ang narinig nila, lalo na si Taegi Jong ay di makapaniwala sapagkat halos din oval ni Giho ang nagawa ni Soso, pati ang mga master ay walang masabi. Kahit si Grandmaster Quan ay nauutal pa sapagkat hindi siya makapaniwala sa nasaksihan niya, sinabi ni Grandmaster Quan na sa tingin niya na si Giho ang tinutukoy ni Master Bongnam, sambit pa niya na si Giho ay tunay na kahanga-hanga para naman sa isang matanda na ang lakas ni Giho ay mahahalin tulad na sa mga mandirigma ng Merem Alliance. Pahabol pa niya na kung paano nagawang matagpuan ni Master Bongnam ang pambihirang bata na ito, subalit kalmado naman sinabi ni Master Bongnam na humihingi siya ng pasensya kung madidisappoint niya ang mga ito sapagkat hindi rin si Giho ang tinutukoy niya. Nagulat ang matanda sa narinig niya, pati si Grandmaster ay wala na lang nasabi at napapatanong na lang sa isip niya na kung sino ba ang taong tinutukoy ni Master Bongnam. Napagtanto ng dalawa na nag-iisa na lang ang natitira na kukuha ng pagsusulit kaya agaran pinagmasdan nila ang ating bida, habang si Yosong ay patuloy na nagwa-warm up at naghahanda na umatake. Sa kabilang banda ay lumapit si Giho kay Taegi Jong. Kinagulat naman ni Taegi Jong ang paglapit ni Giho. Mapang-asar na sinabihan ni Giho si Taegi Jong na huwag masyado gagalingan habang tinatapik niya ito sa balikat. Habang paalis na si Giho ay hindi makapaniwala si Taegi Jong sa ginawa sa kanya ni Giho. Subalit ngayon ay wala na siya pakialam pa kung gaano man kalakas si Giho, sapagkat ang tunay na hangarin niya lang naman kaya siya sumali sa pagsusulit na ito ay ang talunin si Yosong. Sa kabilang banda ay malalim ang iniisip ni Yosong, hindi pa rin siya makapaniwala na gumamit si Giho ng teknik na Crouching Tiger Fist, na pagtanto niya na ayaw din ni Giho magpatalo sa kanila. Habang nagpapakiramdaman ay natahimik ang matanda at si Grandmaster Quan nang malaman nilang ang nakakuha ng atensyon ng isang Heavenly Oracle ay si Yosong. Sinabi ng matanda na kung humihina na ba si Master Bongnam sa pagkikilatis ng mga tao, sa tingin niya ay di hamak naman na mas nakakahanga si Giho at si Soso sa taong tinutukoy niya. Tumatawa naman na sinabi ni Master Bongnam na sinabi na niya kanina na ang taong tinutukoy niya ay hindi pinagpala o namumukod. Dismayado na lang si Master Quan habang nakikinig sa dalawang matanda. Sinabi ni Master Bongnam na si Giho at si Soso ay malinaw na mayroon pinagpalang pangangatawan at potensyal, pero hindi sapat yun para maging interesado ako para maglaan ng oras sa pagsusulit ngayong taon. Sambit pa ni Master Bongnam na nasaksihan niya na ang hindi mabilang na mga kahangahangang katulad nila Giho at Soso dati, subalit si Yosong ay naiiba. Siya ay hindi pinagpalang mandirigma na may manipis na daluyan ng panloob na kinanatural na madaling kapitan ng sakit o ikasira ng panloob ng katawan. Sinabi naman ng matanda na talagang hamina na talaga si Master Bongnam. Kung tama ang pagkakaintindi niya ay ang taong nakakuha ng atensyon ni Master Bongnam ay ang taong ang pangangatawan ay hindi hihigit sa karaniwan at ang daluyan ng panloob na kinito ay nagpapahirap sa kanya para magsanay at siya ay may diferensya sa katawan na madaling magkaroon ng panloob na pinsala dahil sa maling pagdaloy ng kanyang panloob na ki. Sa madaling salita ay wala na siyang pag-asa sa martial arts. Tinanong ng matanda kung ano ang dahilan bakit ito naging interesado siya kay Yosong. Ngumisi si Master Bongnam, habang si Yosong naman ay maglulungsad na ng atake. Malakas na kinuyam ang kanyang kamao at naglungsad ng isang teknik na surge of seismic strength, sabay direktang tumama ito sa malaking bato at sa lakas ng pagkakataman nito ay maririnig sa buong lugar ang malakas na pagsabog, at sa lakas ng atake ni Yosong ay maririnig unti-unting pagkawasak ng malaking bato na kinakagulantang ng mga taong nanunood, at seryosong sinabi ni Master Bongnam na ang dahilan ay nagawa pere ni Yosong makaabot sa ganitong antas, at habang patuloy ang pagkawasak ng bato ay napapanganga na lang ang matanda. Hindi siya makapaniwala sa nasasaksihan niya, kahit si Grandmaster Quan ay nagulat sa lakas ng atake ni Yosong, habang ang mayabang na si Taegi Jong ay parang plato na nabasag sa sobrang gulat sa nasaksihan. Kahit si Giho ay Soso ay di na lang makapaniwala sa lakas ni Yosong sapagkat tuluyan ng winasak ni Yosong ang malaking bato. Si Master Bongnam ay patuloy na tumatawa, natutulala ang matanda at si Grandmaster Quan sa nasaksihan nila. Pahabol pa ni Master Bongnam habang nakangiti na ang mundo ay puno ng hindi inaasahang resulta.
Makikita natin na tuluyan ng nawasak ang malaking bato, at ang lahat ng tao ay hindi makagalaw sa nasaksihan nila. Biglang nilinggan ni Yosong si Taegyeong, na kinagulat naman nito. Ngumisi si Yosong at mapangutya na winelcome niya si Taegyeong sa Chonbong Experience, na kinagulat naman nito ang sinabi ni Yosong. Pahabol pa ni Yosong habang nang-aasar na kung first time ba ni Taegyeong maka-experience. Parehas na tinitignan din ni Soso at Giho si Taegyeong ng may pangmamaliit. Sa kabilang banda ay nag-uusap ang matanda at si Grandmaster Quan. Sinabi ni Tanda na hindi pa din siya makapaniwala. Mukhang ang Jongnam Sect daw ay hindi man lang makakakuha kahit third place ngayon taon. Pinapagalitan ng matanda si Grandmaster Quan. Sinasabi nito na paano makikipagkumpetensya ang sektang Jongnam sa iba pa sa kalagayan nito. Batid ng matanda na ang pinakamahusay nilang Daisy Polo ay parang langgam lang sa Daisy Polo ng Chonbong Academy. Nahihiya na humihingi ng kapatawaran si Grandmaster sa matanda. Sinabihan ni Master Bongnam na huwag masyadong magalit ang matanda kay Grandmaster Quan. Dagdag pa nito na tulad ng sinabi niya kanina na ang mundong ito ay puno ng hindi inaasahang resulta, maraming pagbabago ang hindi palaging kapansin-pansin. Ngayon lang nagkataon na araw na gumawa sila ng pagbabago. Sa isip-isip ni Grandmaster Quan na matalino na binanggit ni Master Bongnam ang mga salita niya upang ipagtanggol siya. Tinanong niya si Master Bongnam kung paano niya nakilala si Yosong. Sinabi ni Master Bongnam na si Yosong lang ang kumagit sa kalokohan niya at nakipaglaro sa kanya. Pahabol pa niya na sino mag-aakalang kaya nitong tiisin ang kalokohan niya ng matagal. Nagtataka naman si Grandmaster Quan kung anong kalokohan ang tinutukoy ni Master Bongnam. Sa isip-isip ni Master Bongnam na ang batang ito ay laging lumalampas sa inaasahan niya. Napahanga niya ako ngayon, pati na din sa mga araw ng paglalakbay namin. Kaya niyang tiisin ang aking munting pagsubok upang makuha ang kapangyarihang iyon. Sa kabilang banda ay makikita natin ang pagpapawis ni Yosong. Habang iniisip niya ang teknik na ginawa niya ay namamangha na lang siya sapagkat ang instantaneous martial art ay lubos na kapaki-pakinabang tulad ng vitality niya. Nang umabot na sa 100 ng strength niya ay nakuha niya ang bagong martial art technique na instantaneous martial art, Surge of Seismic Strength. Palagay niya ay dapat siyang magpasalamat sa matanda na si Bongnam Jium para dito, subalit ang electrified effect ay inuubos ang lakas niya. Kada hakbang ng mga paa niya ay ramdam niya ang sobrang sakit ng electrified status effect, hindi siya sigurado kung kaya niya malampasan ito. Patuloy na nagkakagulo ang mga iba't ibang Daisy Polo na nakasaksi sa naganap na unang pagsusulit. Namamangha sila sa lakas na pinakita ng mga Daisy Polo ng Chonbong Academy. Pinatahimik na ng administrator ang lahat at kinuha niya ang atensyon ng lahat para mapaliwanag na niya ang mga detalye sa pangalawang pagsusulit. Ang paksa ng ikalawang pagsusulit ay ang mga kasanayan sa paggalaw. Simple lang ang rules, kailangan nilang bumisita at bumalik mula sa lawa ng Chon ng tanghali bukas. Doon ay makikita nila ang 7 espesyal na watawat na may marka ng Grandmaster Seal, pati na rin ang iba pang mga pulang bandila na nakapalibot sa tubig. Ang kabuuang bilang ng mga watawat ay bahagyang mas mababa kaysa sa bilang ng kalahok. Dapat nilang ibalik ang isa sa mga bandila na nandoon dito. Sa paglubog ng araw, ang bundok Jongnam ay matatakpan ng hamog at dilim. Ang mga ilawan ng langis ang magiging tanging gabay nila at ang malamig na lambak ay magpapatunay na isang mapanganib na landas. Gayunpaman, nais ni Administrador na ang lahat ng Daisy Polo ay makakabalik ng ligtas at matagumpay. Para sa piling 7 nagdadala ng mga markadong watawat pabalik, ay susubukin upang matukoy ang pinakamahusay na mandirigma ng CMSO. Pinatunog na ang mga gonghudyat nang mag-uumpisa na ang pangalawang pagsusulit. Sinabi ni Giho na ang dapat nilang kunin na bandila ay ang may marka, na sinang-ayon na naman ni Soso. Si Yosong naman ay medyo naiirita sapagkat kailangan nila gawin ang pagsusulit ng buong gabi. Sumigaw na ang administrador para umpisahan na ang pagsusulit. Agara naman nagsisitakbuhan na ang mga Daisy Polo para magunahan at mauna makapunta sa lawa ng Chon para makakuha ng bandila. Habang naglalakad sila Master Bongnam ay napansin niya na malapit ng magdilim, kumakapal na din ang mga hamog, at unti-unti dami ang mga ulap. Pinaliwanag ni Grandmaster Quan na ang bundok ng Jongnam ay makabuluhang mas malapit sa mga ulap kaysa sa Mount Hua. Ang maliliit na taluktok ng bundok nito ay nakakulong sa mga ulap na nagiging sanhi ng pagbuo ng mga hamog, na dapat maging mahirap para sa mga Daisy Polo na mahanap ang kanilang mga landas. Subalit sumingit si Master Bongnam at sinabi na maliban sa alagad ng sektang Jongnam na pamilyar sa bundok, tumatawa naman na sinabi ng matanda na wag dapat mag-alala sa bagay na yun si Master Bongnam, sapagkat ang Jongnam sect ay matagal ng host ng Dragon Phoenix exam para sa isang dahilan, at ito ay dahil sa hamog ng Mount Jongnam.
Ang sekta ng Jongnam ay napapaligiran ng mga bundok at ulap katulad ng mga kuta, ngunit magagamit natin ang katotohanan ito sa aming kalamangan upang lumikha ng hadlang na pumapangalawa lamang sa Higher Institute of Murem. Tinatawag itong The Barrier of Mystical Illusions, subalit dismayado si Master Bongnam na kailangan gumamit ng The Barrier of Mystical Illusions laban sa isang grupo ng mga bata, ngunit sambit ni Tanda na syempre ang kapangyarihan ng hadlang ay iaakma para sa pagsusulit, kaya wag dapat mag-alala si Master Bongnam sapagkat ang Jongnam sect ay palaging binibigyang diin ang patas na kompetisyon. Tumawa na lang si Master Bongnam dahil napanatag na siya. Pagdududa naman na tinanong ng matanda kung masyado ba nag-aalala si Master Bongnam kay Yosong. Itinanggi niya naman ito, para sa kanya ito ay isang makatwirang hinala. Wala na lang masabi si Grandmaster sa pag-aaway ng dalawang matanda. Sa isip-isip ni Grandmaster na bagamat tiniyak ng kanyang master ang pagiging patas ng sektang Jongnam, sa totoo lang, ang paksa ng pagsubok na ito ay pabor kay Taegyeong at sa iba pa nilang Daisy Polo. Pahabol pa niya habang may seryosong muka na kahit ano pa man ang hadlang, kumpiyensado siya na dapat ay pamilyar na ang kanilang Daisy Polo sa mga landas, at si Taegyeong ay eksperto sa paggamit ng nimble footsteps, paniguradong walang kapantay ang kanyang bilis. Kinausap niya si Taegyeong gamit ang telepathy na kinagulat naman ni Taegyeong. Sinabihan niya si Taegyeong na dapat ay siya ang manguna sa pagkakataon na ito, kahit ano pa ang mangyari. Nag-umpisa na ang pangalawang pagsusulit, makikita natin ang nagbibilis ang mga Daisy Polo na nag-uunahan papunta sa lawan ng Chon para kunin ang mga bandila na nandoroon. Mabilis na tumatakbo ang ating mga bida, samantalang makikita natin na halos nahihirapan si Yosong sapagkat patuloy pa din ang pabugso-bagsong pag-activate ng electrified status effect niya. Ayon kay Giho na dumidilim na, ang mga daanan nila ay lalo lamang mahihirapang hanapin dahil sa mga ulap na namumuo sa paligid nila. Tugon naman ni Soso na sa tingin niya ay yan talaga ang gusto nila kaya tinapat na gabi mag-umpisa ang pangalawang pagsubok. Pinaliwanag pa ni Soso na ang unang pagsusulit ay idinisenyo upang alisin o bawasan ang mga Daisy Polo sa pamamagitan ng pagsusuri sa ating pangunahing kaalaman sa martial arts. Ngayon naman ay sinusubukan nilang tukuyin ang ating mga antas ng kasanayan sa pangalawang pagsusulit. Ayon pa sa kanya na may hanggang tanghali sila bukas para tapusin ang pagsusulit, kahit na tungkol lamang ito sa kanilang mga kasanayan sa paggalaw. Batid pa niya na ang paglalakbay ay malamang na idinisenyo upang mas tumagal kung ang isang Daisy Polo ay hindi sapat ang kasanayan, kung kaya ang ulap na ito ay sinadya upang maging bahagi ng pagsusulit. Kumpiyansa naman si Giho na ang ulap ay bale wala lamang sa kanya. Subalit binalaan pa rin siya ni Soso na mas mag-iingat pa din sapagkat ang ulap ay mas delikado kung may mas nakatagong ibang panganib na nag-aabang. Habang patuloy na tumatakbo ang tatlo ay makikita natin ang tuluyan ng sumapit ang gabi, ang nagbibigay daan na lang sa kanila ay ang mga ilaw ng lampara. Tinanong ni Yosong kung kailangan lang ba nila sundan ang daan na ito, subalit patuloy lang sa takbo si Giho at Soso kaya wala siyang sagot na natanggap sa mga ito. Napansin ni Yosong na nagsimula ng tumahimik ang dalawa, sa atin din niya ay nag-iisip na ng mga iba't ibang diskarte ang dalawa, napagtanto niya na lahat sila ay nakikipagkumpetensya sa isa't isa dito at ayaw matalo, kaya ginamit na niya ang kakayahan niya na magpalabas ng mapa, isinet niya ito papunta sa lawa ng Chon, habang kinakalculate ng system niya ay naghahanap ito ng mas maiksing ruta papunta sa lawa ng Chon, subalit biglang sumakit ang buong katawan niya dahil sa status effect niya, bawat hakbang niya ay papalapit na siya sa kanyang limitasyon, pinag-iisipan niya kung dapat ba na palagi lang si Jujo nasa tabi niya, kaso lamang ay inilagay na niya ito sa bag, kaya mas napagdesisyonan ni Yosong na magtiis pa ng kaunti pa, dahil malapit na siya malagpasan ito. Habang patuloy sa pagtakbo ay nagtataka na tinanong ni Soso ang dalawa, tinanong niya ang mga ito kung bakit patuloy pa rin sila naglalakbay ng magkakasama, kahit na ang pagsusulit na ito ay para sa lahat. Sinabi pa ni Soso na alam niya na magkakaibigan sila pero nasa kalagitnaan sila ng pagsusulit kaya sana ay subukan man lang nila makipagkumpetensya sa isa't isa ng patas, kung sumasang-ayon ba ang dalawa. Subalit walang tugon na narinig si Soso kaya tinignan niya ang mga ito para tanungin sana kung bakit hindi sila sumasagot, kaso nagulat siya sapagkat wala na pala ang dalawa sa paligid niya. Samantalang si Yosong ay patuloy na naghahanap ng mas maikli na ruta papunta sa lawa ng Chon, at sa wakas ay nakahanap na siya, kaya ang kailangan niya na lang gawin ay iwanan ang dalawa, subalit ng balak niya na sana umiba ng direksyon ay napansin niya na nawala na ang dalawa sa tabi niya. Nagulat si Yosong sapagkat ang alam niya ay kausap niya pa lang ang mga ito kani-kanina lang at nagtataka siya kung saan pumunta ang dalawa.
Sa kabilang banda ay ganon din ang nararamdaman ni Giho, hindi siya makapaniwala na wala na ang dalawa sa tabi niya, sinubukan tawagin ni Giho ang dalawa, medyo naiinis na siya sapagkat ang akala niya ay nagkasundo ang dalawa na iwanan siya. Habang patuloy na hinahanap ang dalawa ay biglang naguluhan si Giho sa nakikita niya, nagtataka siya kung ano ang ginagawa ng isang training dummy sa daanan niya, napagtanto na niya na ito ay kasama sa pagsubok ng pagsusulit.